Our main guest for tonight, of course, we begin with the broadcast journalist, kapatid, and now incoming Senator Raffy Tulfo. Magandang gabi, Raffy Tulfo. Yes. Kamusta tayo? Hello, Senator Raffy. Congratulations. Sabi ko nga, ano kaya itatawag natin sa kanya ngayon? Parang nakakailang na tawagin by the first name lang, Raffy. Parang hindi na bagay. Senator Dapat- Raffy. Oo nga, Yeah. Senator Ma'am. Raffy. Well, until Sir Ed, magandang gabi. magandang gabi. Ang proclamation nata Wednesday na, di ba? Yes, Ang yes. nating balita sa Wednesday. COMELEC is baka by Wednesday ma-proclaim na yung 12 incoming senator, by which time you will become senator-elect. I've heard Wednesday raw ata. Yeah, hopefully. Pero Raffy, at the same time, of course, you ran as independent, di ba? But we Yes. also heard that you're planning to join the majority. Just to Yes. tie in dun sa ating lead-in kanina, the question, of course, on a lot of people's mind is siyempre, majority ngayon sa Congress at sa Senate, aligned with the administration. What will happen to the independents? Well, kaya ako gusto sa majority, Sir Ed, dahil siyempre pag nasa majority ka, mas madali mo maisulong yung mga advokasya mo, yung mga gusto mong batas na mga panukala na maipasa. You have to go with the majority. Pero hindi ibig sabihin pag nasa majority na ako, oo lang ako dun sa mga sasabihin nila kahit na hindi ko gusto at sumasalungat sa advokasya ko. Of course, there are times if I see na hindi Yeah. na ikinabang yung nakararami mga taong bayan, then I might object or I might just abstain. Pero hindi ako magbabatikos. Yeah, okay. So Okay. you can reassure the public na kasi dahil yung previous Congress talagang yung Senate yung parang lumalabas na fiscalizer dahil yung House talaga naman traditionally kakampihan lagi ng presidente. So in your case, pwede mong sabihin na you will work para hindi maging rubber stamp yung Senado kasi yun yung inaalala ng ibang tao ngayon. Yes. Tama ka dyan, Ma'am Ami. Independent pa rin ako hanggang sa matapos yung aking term. Hindi ako magkikipag-alyansa sa anumang partido, meaning hindi ako magsiswear in sa anumang party because yung loyalty ko in the first place at dun sa mga taong bumoto sa akin. So I just want to make clear of that. So as an independent lawmaker, ano yung magiging priority mo? Dahil bago to sa'yo, no? Yes. From broadcasting to legislation, ano yung priority bill mo? Una, yung palagi ko sinasabi dito, Ma'am Ami at Ma'am Lucy at Sir Ed, ay yung mga batas patungkol sa mga OFWs natin at sa mga manggagawa natin. And then may mga batas din na gusto kong amyendahan, palitan, dagdagan, palakasin. Pero nakasenter talaga yung aking advokasya, yung mga batas na gagawin ko sa the first few days or the first few months ng aking termino is yung sa mga manggagawa. Because for so many years, working as a broadcaster, public servant, or doing public service dyan sa TV5, Radyo 5, for the past 20 years, or for the past 5 years dyan, and as a broadcaster for the past 20 years, yung mga manggagawa natin, palaging ninanakawang kinukupitan ng mga salbaheng amo. It has to stop. Somebody has to answer that, somebody has to go to jail. Kasi sa present setup ngayon, Ma'am Ami, is kapag nagnakaw ang amo ng sweldo o pera ng kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang sweldo at benefits, ay hindi criminal liability yan. That's only civil. So sasabihin lang ng DOLE o ng kung anong ahensya ng gobyerno na ibalik mo yung pera at papaloy sa kamay and then let go. This time, hindi. Dapat magbayad yung amo at the same time, pwede pa siyang makulong. Kasi kung kaya ipakulong ng amo yung kanyang mga empleyado na nagnakaw sa kanya, then level dapat ang playing field. Yung mga amo na nagnanakaw sa kanyang mga empleyado ay kaya ipakulong ng kanyang empleyado. Pero paano mo i-enforce yan para sa mga OFW? Gayong nandun sila sa ibang bansa. No, I'm referring to the manggagawa. Para sa mga OFW naman siguro, Okay. managot yung mga pabayang agency. Kasi in so many cases na natatalakay ko sa programa dyan sa Wanted sa radyo, yung bang matapos ma-deploy ang isang OFW sa isang bansa, nagbibitaw na yung agency. So ano nangyari pag bumitaw ng agency? Pag mayroong mga problema, pangangailangan yung ating worker, yung OFW, wala siya matakbuhan. At kuminsan, pag tumakbo siya sa polo, hindi siya napapansin kasi overwhelmed daw yung polo, busy, etc. So hanggang sa masaktan in some rare cases, nare-rape at patay na yung ating OFW by the time na kumilos yung ating mga kinukulan. Okay. Ngayon, Raffy, maiba ko. Ikaw, media, tapos mga kapatid mo, lahat nasa media.
Anong balak mo naman na isulong as far as media is concerned, especially because alam mo naman medyo mainit din yung usapin tungkol sa press freedom, no, and the freedom of information, at lalo na sa panahon ngayon ng social media na napakaraming fake news at alam din natin na nangyari during the campaign period, no, na si President Marcos, President-elect, ay hindi masyadong nagpa-interview at napakahirap interviewin. Anong mga komento mo dyan? Well, first of all, yung inyong unang katanungan, anong magagawa ko para sa media workers? Ngayon ako'y dating broadcaster. First, i-decriminalize ko yung libel. Yan, kasi masakit sa ulo yan. Naging harassment yan para sa mga media workers. Ginagamit yan pang-harass ng mga politiko, ng mga balasibues, ng mga taga-gobyerno na ayaw nilang sila ay napupuna, kaya ginagamit nila yung panakot, yung bang ididimanda sa korte, kuminsan sa malayong probinsya para maharastan talaga yung media workers. So that's why I have to decriminalize that. I have to pass a bill na para ma-decriminalize that. One. Number two, meron pinasa napakagandang batas si Congresswoman Nina Taduran ng 18th Congress ng ACT-CIS, yung bang Magna Carta for Media Workers. Now, nakabinbin niya ngayon sa Senado. Hindi ko alam kung bakit hindi napasa-pasa yan. Pumasa na sa Congress, third reading, and umakyat sa Senado. Pag sa Senado, naipit. I don't know anong nangyari. That's why pag akyat ko sa Senado, bubusisiin ko yan what happened. Bakit hindi pa rin naipapasa yan? Napakaganda yung batas na yon, Ms. Lucci. Dahil sa batas na yon, inaalagaan yung binibigyan proteksyon yung bang karapatan at kapakanan ng mga media workers. Sa ngayon kasi, we know na kapag ikaw ay isang regular cameraman, isang regular researcher, hindi ka regular at wala kang benefits. I'll give you an example. So employment to. Yeah, Employment. yung status. Yes. Yes. I'll give you an example. Marami beses na mga taga-media lumapit mismo sa akin dahil wala silang pambayad sa hospitalization o yung bang pagpapagamot sa kanilang mga kamag-anak na may malubhang sakit. So what happens kung halimbawa hindi sila lumapit sa akin? Usually what they do, lumalapit sila sa mga politicians, lumalapit sila sa mga taga-gobyerno. So pag tinulungan sila those people, those politicians and people from government, they'll be more than happy to help the media workers because they'll say, okay, taga-media ka, kailangan kita, ito na, magkano bang kailangan ng therapy, magkano bang kailangan hospitalization ni misis, sagutin ko na lahat. Pero may kapalit yan. So kapag halimbawa, natulungan na yung media person na yan, well then may utang na loob siya doon sa nagtulong sa kanya ng government official o taga-gobyerno. Therefore, magiging bias na yung media worker na yan because indebted na siya doon sa tao na tumulong sa kanya na hindi dapat. Sapagkat meron namang employer na dapat sinasagot lahat ng health benefits, lahat ng hospitalization, insurance, etc. sa kanyang mga empleyadong na nagtatrabaho sa kanyang mga taga-media or media workers as we say it. Rafi, yung una mo nabanggit, yung decriminalizing libel, that's a really good first step kasi there have been a lot of proposals ready to decriminalize libel pero walang umuusad at wala talaga nagpupush nito sa Congress o dun sa Senado So that I suppose that would be a very good step I suppose the question lang would be do you think you'll get cooperation from your colleagues in Congress and the Senate kasi alam mo sa mga politiko sensitive kasi yung issue ng libel dahil pambala nila sa media yan Correct. Talaga. In effect, meron pa ang right to reply bill noon. Oo. Na pag hindi namin kinuha yung side. Alam mo yan, di ba? Senator-elect Rafi. So, in other words, matinding opposition sa mga ganyang bill. I know, Ms. Lucci. That's the reason why gusto kong mapunta doon sa majority. Kasi pag nasa majority ka, then you can get the cooperation of many of your colleagues para maisulong yung batas na gustong maisulong. So kasi kung nandun ka sa minority, maharang ka nga nung iba na hindi papayag. Teka muna, mas gusto namin yung meron kaming ginagamit na sandata para pangharas. Sa halimbawa kami ay nasagasaan ng sino mang media worker. So this way, kung marami akong kasama, marami akong kampi, nasa majority ako, pwede kong pakiusapan sila na ipasa na natin to. Dati akong taga-media, alam ko kung gaano kahirap yon na maharas ka, hindi mo magawa yung trabaho dahil nandiyan yung pagbabanta na ikaw ay didimanda. At ikaw ay mapukulong, at ikaw ay ma-warrant of arrest, at sa weekend pa, isa-serving warrant of arrest, etc. So it's not gonna happen anymore. I'll do my best na hindi na mangyari yan. Senator Rafi, may isang problema dyan sa decriminalization. Ipatatanggal mo din ba yung civil liability? Kasi sa ngayon,
yung requirement ng yung evidence requirement for civil, mas madali ka mako-convict eh. Kapag yung sa civil lang eh. Alam ko yung ano nga dahil napakarami ko libel suit eh. Tapos baka kasama ikalugi, lahat yung baka ikalugi actually pa ng ano. napakagastos nun eh. Kahit hindi ka makulong, pwede magsara yung maliliit na media organizations sa dami ng mga demanda kung gano'n eh. So anong gagawin? Patatanggal mo din ba yung civil liability? No, I'm sorry, hindi ko patatanggal yan. Para naman magkaroon din ng hustisya yung mga taong gobyerno na hinaharas din kasi let's accept it, Ma'am Ami. Meron naman talaga sa mga kabaro natin na loko-loko din, na bias, na wala na sa tama pag halimbawa magpuna ng mga taga-gobyerno. So, kailangan pa rin yung civil liability kapag halimbawa sumobra na nga yung taga-media at banat ng banat, wala na sa lugar, then bigyan natin pagkakataon yung makakuha ng hustisya, yung nababanatan. Well, hindi na nga niya pwede ipakulong yung reporter o broadcaster, pero pwede niyang dalhin sa civil court nang sa gayon magbayad at dapat magbayad para madala at masampulan. Actually, Pero was it- matindi din na harassment yun in a way. Kasi pag civil, hindi kailangan ng preponderance of evidence, no? I mean, konting kanti lang, pwede nang sabihin na na-hurt ako or whatever, may malis, kahit wala naman, di ba? Kasi pag criminal, ay yun naman yung outside, di ba? That's the other side of the coin. Patunayan mo with beyond reasonable doubt, di ba? Pag civil, sabihin lang na nasaktan ako, nawalan ako ng negosyo, may mali siya sa chismis. Tapos na, di ba? Tapos papatawang kami ng mga fine na, Diyos ko, tapos na ang buhay namin. Tapos na hanap buhay namin. Para rin kami pinatay, di ba? Pero somehow, dapat may parusa pa rin, Ma'am Lucy. Hindi pwede na walang parusa. Kumbaga, ako bilang broadcaster, na ako'y napailan din ng libel in the past, hindi naman pwede na kapag ang isang broadcaster, isang manunulat, gumawa ng something na sobra na laban sa isang taga-gobyerno, he or she will get away with it. Pabayaan na lang natin na, sige, tira lang ng tira. Kasi kung yung sinasabi nyo na tanggalin na yung, huwag na natin i-decriminalize ng libel and then hindi na rin pwedeng maghabol sa civil court, then ang ibig sabihin, free for all na yan. Lahat ng mga taga-media, pwede nang umupak ng umupak. Kumbaga, open season na ang lahat ng mga taong gobyerno dahil wala nang barrier o something na para magdalong isip ang isang media man o para maging responsable siya. Pero Senator Rafi, Sa baka kanyang ginagawa ng nulat o broadcast. Pero Senator Rafi, baka the root of the problem is yung premise doon sa revised penal code eh. Yung premise kasi sa libel's revised penal code is that the utterance or publication is presumed to be malicious unless proven otherwise by Malice has to be by the proven. accused. In other words, it's unusual in the revised penal code na there is a crime of libel where yung accused, yung akusado, presumido kaagad na malisyoso at kailangan niya patunayan na hindi siya malisyoso para hindi siya makonvict. So, yun nga the premise in the revised penal code is parang the burden is on the burden of reporter proof, yeah. to prove innocence rather than the other way around, di ba? That's why you have to show documents or proof na walang malis yung ginawang susulat o yung pagbabatikos o pagpupuna doon sa isang taong gobyerno o kanino man o sa isang tao. You have to prove that. At meron naman tayong mga korte at ako naman ay titiwala sa ating mga piskal, sa ating mga husgado, judges, na they will do what's right doon sa kaso na hinahandle nila, especially pertaining to libel. What I mean is, yung isa pang in the other crimes kasi the accuser has to prove, has the burden of proof. Yung accuser, yung nag-aakusa, kailangan siya magpatunay na siya pinitik o siya binayolate. Sa libel, kabaliktaran yung reporter kailangan magpatunay na hindi siya malisyoso. So the burden of proof is different, unfortunately, as far as our libel laws are concerned, which is weird Baka doon ang panimula ng problema. Siguro that's something that has to be reviewed. Siguro yan sa mga pag-aaralan ko, I'll talk to my lawyers, me being a broadcaster, so i-bring up ko yan sa mga lawyers ko kung ano yung magandang gawin. I-raise up ko yung nasabi yung issue tungkol dyan na the burden of proof will be on sa broadcaster o sa manunulat para ipatunay na wala siyang malis doon sa kanyang pagsusulat o pag-broadcast, then that's something na kailangang pag-usapan ng legal team ko.
kung paano ang gagawin namin pag-atake sa pagsingit sa amyenda sa batas na yan tungkol sa libel. Although sa ngayon, napakahirap pa i-prove ang mali sa... Actually, medyo doon sa criminal aspect, medyo it tilts in favor of the journalists sa ngayon. Dahil mahirap ng patunayan. Anyway, gusto ko mag-shift naman sa social media, which played a very big role ngayong election, ano? Pero yun nga ang problema, nagiging tool siya for disinformation, for fake news. Pero kapag rin naiisip na legislation to improve the dissemination of information through social media. Okay, first of all, kailangan siguro palakasin natin yung ating NBI, Anti-Cybercrime Unit ng NBI, maging ang PNP, and then in coordination with the DICT. Siguro dagdagan ng budget at gagamitan ng NBI at DICT para matukoy yung mga grupo o tao na nagpapakalat ng fake news. Pangalawa, siguro kakausapin natin yung Facebook at YouTube na para this time kapag nag-open ka ng account, kasi tayo lahat legit, when you open an account, we identify ourselves, nagpapakita tayo ng mga proof na we are legit, na we are what we say who we are. Unlike yung sa iba, sa ngayon present setup, pwede ka lang dyan gamit ng kung ano ng pangalan at ilagay mo yung imbis na picture mo, ilagay mo yung picture ng pusa, aso, tinatanggap na. That has something to be addressed na siguro pwede at ilapit yan sa YouTube, sa Facebook, sa Google. Isa yan para maiwasan na yung pagpapakalat ng mga fake news social media. And then doon naman siguro sa cellphone, siguro lahat ng mga SIM card has to be registered para nang sa hindi na pwede magamit sa pang-scam at pangloloko. Ni-reject nga yan binito ni President Duterte yung batas na yan, di ba? Okay. Well then, let's try it again. Give it another chance. Okay. Siguro the new administration might say, hey, on second thoughts, mukhang maganda ata ito. Yung sinasuggest mo, Rafi Tulfo, sige, isulong natin to kasi ayaw na nga natin yung batas natin, nagkakawatak-watak, unity, diba? Dahil dito sa pagpapakalat ng fake news at kung ano pang panluloko sa social media, sa cellphone, let's do something different now. Okay, we were talking Anong about... balak mo, Rafi, Sige. ngayon, pag naging senador ka? Ang lakas-lakas nung wanted mo at napakarami mong natulungan doon, no? Yan lagi ang tanong mo sa amin ngayon, magpapatuloy daw ba si Rafi Tulfo sa wanted? Yeah, I consulted my legal team pertaining to that, Ma'am Lucy, at sabi nila wala naman daw masama kung ipagpapatuloy ko as long as hindi makasagabal yan sa trabaho ko sa Senado. So kung merong session, Monday to Wednesday, I believe, then full-time ako, kinakailang overtime ako, I'll work 12, 16 hours, Monday to Wednesday, I will. And then doon sa free time ko, na imbis na ibibigay ko yung time na yun sa family ko, then kukuha ko ng kunting time dyan para naman pagbigyan ko yung aking mga followers at ang aking mga subscribers dahil sila naman dahilan kung ba't ako napunta sa Senado because I did not been for them. I will not be talking to you now as sinasabi ni Presumptive Senator. Alam mo, ang marami ring nakapansin na parang marami ng mga Tulfo ngayon na nasa gobyerno, no? Dahil nanalo rin ang CIS and dati wife mo ang tumayong congressman, no? Ng party list na yon. At ngayon, may Tulfo sigurong papasok dyan, di ba? Yes. Plus yung anak mo ba yun or pamangkin mo ba yun? Anak ko, si Ralph. Ayun, konsehal, yes. So, ano Anak naman ko siya, ang sabi mo congressman. dyan sa... congressman din. There you go. So, anong take mo on the dynasty building practice, on the tradition, it seems, at least here in the Philippines, no? Obviously, hindi issue sa'yo yun. Dama mo ba na isyong malaki yun? Gawa ng nasa constitution mismo natin na dapat may anti-dynasty law. Para sa akin kasi, Lucy, I think nasa taong bayan niya, nasa mga botante. Kung sa tingin nila, hindi karapat-dapat ang isang tao dahil meron siyang mga kamiyembro ng kanyang pamilya na nakapwesto na wag na iboto, then wag na iboto. On the other hand, makikita naman natin, meron nga dyan na wala nga silang kapamilya, mag-isa lang sila, hindi sila dynasty, pero kurakot naman. Also, wala nang ginagawa, inutil, nagbibilang ng butiki sa ikisame, pagdating sa mga session, etc. Then, meron naman itong magkakapamilya na gumagawa ng mabuti, proven na sa kanilang track record na they're doing public service at talagang legit sila na tumulong sa kapwa, and then nakita ng taong bayan at binoto sila. What's wrong with that? So you think that there's no need
to pursue an anti-dynasty law? For me, as long as the people would like them to be there, yung magkakamag-anak na nagsisilbi naman ng maayos at hindi naman ng corrupt at nakakatulong naman talaga sa taong bayan at sa ating bansa, why not? So be it. Well, we talked about media a bit already. Let me push it a little bit further. Let's talk about transparency naman. For the longest time, wala ho tayong makuha na na mga salin. Wala tayong makuha na mga salin from the Senate, from Congress, from the Supreme Court, and also now from the executive. And the ruling ng ombudsman kailangan ko munang humingi ng paalam doon sa nagsabit ng salin bago mo makuha yung salin. Which is ironic kasi yung ang gusto mong imbestigahan, kailangan pang paalam muna. I'm wondering if you have anything in mind pagdating doon sa issue ng SALN na hindi na ngayon accessible sa taong bayan. Thank you, Sir Ed, for that question. Yan nga yan ang gusto kong mangyari na kung saan dapat ang SALN ng lahat ng mga taga-gobyerno from up down to the janitor na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat ipakita yung SALN. Kasi pera ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dyan. Sinasabi nga palagi, kung dati-rati 100% yung rate na pagtatrabaho ko bilang isang broadcaster, pinapasweldo ko ng TV5. This time ako'y pinasweldohan ng taong bayan. Dapat maging transparent ko, pakita ko sa taong bayan na they deserve yung pasweldo nila sa akin. And kasama nga dyan, ipakita ko na ito yung sweldo ko, ito yung pera nung ako'y pumasok, at ito pa rin yung pera ko ngayon. Hanggang sa pag-alis ko, ito pa rin yung pera ko, hindi lumobot naging 1 bilyon. Kasi nakakagulat naman, pagpasok ko, ang pera ko 1 milyon, paglabas ko, after my term as a senator at naging 1 billion, ibig sabihin nangurakot na ako. That should not happen. Dapat, transparency, tama ka. At paano maging transparent tayong lahat? Then dapat, bukasan ng SALN. So pag upo mo, you will release your SALN kasi wala Yes. namang pumipigil sa inyo eh. Yes. Release. Definitely. Ayan na. Sige. Pero maraming Abangan namin ang papalag sa mga SALN mo. ano Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay na. Sige. Okay. Ken. Okay, teka, may lang ba tayong may konti pa rin oras. Let's talk about ABS-CBN ba? naman. Let's talk about ABS-CBN na shutdown in 2020. Moving forward, in one interview, you were quoted as saying na baka may pag-asa pa na mabigyan ng pagkakataon ng ABS-CBN. Can you elaborate? What do you have in mind? Wala ako sinabi, baka may pag-asa pa. Sabi ko, kung ako tatanungin, very consistent ako from day one, hindi ako sang-ayon sa pagpapasa ng ABS-CBN. Kung meron man naging kasalanan ng ABS-CBN at meron niyang utang, dapat pabayaran yung utang, multahan kung magkano may multa, kung kinakailangan parusahan yung mga nasa itaas, yung mga may-ari ng network. Pero sana hindi madamay yung mga empleyado. Sana yung mga empleyado na walang trabaho, i-consider yung bago gumawa ng kung anong desisyon ang ating mga taga-kongreso, ating mga taga-gobyerno. On the other hand, sabi ko, kapag halimbawa nagkaroon ng botohan ulit dito sa 19th Congress, the possibility kapag nag-apply yung ABS-CBN ng new franchise, na sana pag-aralan at tingnan kung kinakailangan aprubahan, then aprubahan natin. Well, hindi na yata kailangan ng ABS-CBN yung franchise, nakuha na eh. And anyway, iba na yung business model nila eh. Kaya I think ako, may frequency. Pero may mga proposal ngayon na alisin daw sa Congress yung power to grant franchises. Kung may magpa-file nung ganung bill, susuportahan mo ba yan? Ibigay na lang sa separate office, independent office like the NTC, for example. Parang sa US, yung FCC. Wala sa Kongreso yung Federal grant franchise. Communications Nasa FCC. Commission. That is something na kailangan pag-aralan ko rin. Ayan yung kukonsultahin ko sa aking legal team. Kasi ang dilemma dyan ngayon, siyempre, yung mga mababatas, for a long, long time, silang may say tungkol dyan, and then biglang mo alisin all of a sudden, of course, maraming papalag dyan. So, dapat merong, kumbaga, pag-aaral mo nang gagawin na para hindi naman papapasama tayo doon sa mga congressman, at the same time, maging okay naman para sa mga mag-apply ng franchise. Sa interview mo sa Rappler, parang pinagtanggol mo rin ang naging aksyon ng presumptive president na hindi magpa-interview, na piliin kung sino lang ang magpapa-interview siya at kung saan, no? Elaborate mo ba, sa tingin mo po ba was this a fair decision
And is this something that you see him doing as president? Napipiliin niya lang ang mga network o mga platforms na lalabasan niya for an interview. Okay, Ma'am Lucia, ako bilang isang broadcaster na marunong ako magpatikos, pero marunong din ako pumuri. Pag nakita ko merong good side yung isang tao, pinupuri ko o tinatalakay ko yan, pinapakita ko na, hey, kung merong bad side to, ito yung good side ng tao, ito yung nagawa niyang kabutihan, or I can go in the middle. Kasi kahit na ako, hindi si BBM, kung ako'y naging senador na, okay, and then meron isang TV network, o radio station, o dyaryo, walang ginawa day in and day out, banatan ako ng banatan, upakan ako ng upakan, sinisilip ako sa microscope lahat ng ginagawa ko at hindi tinatalakay yung mga nagawa kong kabutihan. Why would I talk to that media outlet? Of course not. I'm not gonna talk to them. I'm gonna talk to somebody sa isang media outlet na nabibigyan ako ng fair chance na masabi ko yung mga programa ko, nasabi ko na nasagot ko na maayos yung kabalian ko na hindi ako dinidictate. Diba? Tama lang yan na talagang iwasan. Kahit na siguro ikaw, Ms. Lucy, kung meron ka nakitang hindi friendly na isang media outlet at binabantayan na lahat ng kilos mo, pati utot mo, gusto nga amoy every now and then. Siyempre, iwasan mo yan kasi ayaw mo nang maipit ka, ayaw mo madiin ka. Well, kasi pribadong tao ako, no? Pero when you're running for public office, and in fact, you're a public official, medyo iba yung equation, di ba, Rafi? I mean, iba yun. Sa tingin mo ba, tama bang gawin na magpapa-interview lamang ang Pangulo ng Pilipinas sa mga gusto niya or sa mga, di ba, kumbaga mamimili siya. And that's his perception that may not necessarily be true. Okay, but that media outlet o kung sino man yung media na gusto mag-interview sa isang government official, they have to prove first na patas sila, na dapat titimbangin nila kung ano yung in-interview nila, yun na talaga ang tatalakayin at sana ipakita din nilang both sides of the coins, hindi yung puro sa bad side lang and then yung bad side elaborate, palalakihin, ISS hanggang sa lalabas na napakamasama na yung taong in-interview nila dahil pinag-initan nila in the first place. Sana kung parang ginagawa ko dyan sa TV5, pag meron akong binatikos na tao dahil meron siyang ginawang kamalian, dahil siya nireklamo, and then later on, pag nakita ko meron siya kabutihan at binago niya yung kanyang ugali, then pinupuri ko rin, marunong din ko pumuri. Hindi yung puro banat ng banat na lang. Kapag dyan ako, nung nasa ako dyan sa radyo, kapag nakita ko yung isang government official na meron mang ginawang kabutihan at nabatikos ko, marunong din ako pumuri, hindi yung puro na lang banat. Kasi kung puro banat na lang at wala, hindi mo nakikita yung good side ng isang tao, edi bias nga ang tawag. Kaya nga nausot sa social media, sinasabing bias media. Unfortunately, masakit pakinggan yan. I'll give you a story, Luchi. I remember, nung ako'y, I think, grade 4, and then my Kuya Joseph, na nasa abroad na was grade 5, papunta kami ng Central Elementary School in Zamboanga City. Pag napapadaan kami sa isang bahay ng pag-aaral ng sundalo, meron dong aso na halos tahol ng tahol, parang gusto na kaming kagatin pag napapadaan kami. Pati napapadaan ibang tao, tumatahol. Anong ginawa namin? Kasi walang ginawa kundi puro tahol, parang gusto kaming kagatin. E di lumipat kami ng daan, pumunta kami doon sa isang daan, may bahay din, may mga aso din doon na tumatahol pero hindi naman gigil na gigil. Eh doon na kami nagdaan. Walang dumadaan dito sa isang bahay na kung saan yung aso, gigil na gigil, halos gusto na makawala sa kadena para magagat. Di ba? So ganun din yung example ko na why would you go to a place or to a media outlet na alam mo didiinin ka, alam mo titirahin ka, alam mo na kahit na anong sasabihin mo, mamasamain pa rin is gagawin ka ng istorya para madiin ka talaga, para ma-achieve yung kanilang gusto, which is pahiyain yung kanilang ini-interview. Well, Rafi, I suppose to Luchi's point, I suppose the point of getting an interview is to get the side of a person eh. So, kung hindi rin makuha yung side niya, magmumukha lalong bias. Yeah, I know. Kasi kamo niyan eh. Yes, we will interview you. And then, pag na-interview na, yun na agad, babanatan na agad. Yung mga gusto nila mangyari, yung mga leading questions, ibabato na sa iyo hanggang sa maipit yung tao. Yun eh. Nangyari sa akin yan eh. Let's say, dun sa Rappler. I'm not saying Rappler is biased. Kasi I was thinking, nung in-interview ko sa Rappler, I thought they will interview me about my candidacy, about me being a senator, ano yung mga batas ni papasa ko, anong klaseng maging senador ako. E ang nangyari, inipit ako para gusto nila maipit ko si BBM eh. And I'm not gonna be part of that kind of scheme. I'm sorry. Kasi I was thinking, when I was interviewed, I was thinking na it's about me, it's about my candidacy. O ano yung mga plano ko pag ako'y naging senador. Hindi, puro kay Ferdinand Marcos Jr. eh. O, di ba? Eh kung talagang, umaga matagal na pinag-iinitan itong tao. So, hindi nila makuha-kuha yung tao, then
inilipat nila sa akin. And then nung hindi nila nakuha yung sagot na gusto ko, pati ako iniipit. So what do you call that? Well, we cannot touch that because we really didn't actually see the interview as it went along. Yeah, I But know. So what having said what that, do you you know, call that? Kasi yeah. pati ako iniipit eh. Kasi hindi nila maipit yung tao dahil hindi nagpapa-interview sa kanila. So ibinaling sa akin, pati ako iniipit, pati ako dinidiin. Now, which is not right. Siguro naman, Ms. Dulce, ikaw, napapansin ko, ikaw bilang paminsan-minsan, nagte-text ka sa amin, sa mga anchor, hoy, you have to be fair. Hoy, mali yan. Hoy, ganito dapat yan. Diba? Nung bago-bago pa ako dyan, you text me, you text other anchors, pag nakita mo na sumusobra na, pag hindi na tama, mali na, you do that. Diba? Yan yung fair media. Diba? O yan ha, narinig nyo ha, fair ako. Joke. Okay. Oh. Diba yung text me pag, Rafi, mukhang medyo out of line na yan. Medyo off na yan. Yung mga Nagsa-self-regulate. Hindi, Okay. kaya nga, pero because you want it to be fair. Ayaw mo yung puro banat. Gusto mo kasi marinig yung both sides of the story. Diba? Yun yung purpose mo bilang isang Vice President ng News and Public Affairs. Diba? Ayaw mo yung puro lang negative side dun sa interview. Ayaw mo yung madidiktik. Diba? Well, okay, I understand what you're saying, but we will just. So, do you think that moving forward, hindi magbabago yung kalagayan ng press ngayon? Because I also heard you say that you think there is freedom of information. There is no, favoritism or persecution or pag-ietsapuera. So you think that the media situation now is that we're just fine? Yeah, para sa akin, Ms. Dulce, okay lang. Kita mo, kung pinapakinggan mo yung programa ko sa Wanted sa radyo, ilan ng government official ang akin binanatan? Si DOH Secretary, palagi ko binabanata niya. Walang nangyari sa akin, walang sasabing bawal yan, mali yan. Yung FDA, binabanata ko. Ilang beses na ako nagbanat dyan ng mga taga-gobyerno na hindi gumagawa ng tama, and walang gumagalaw sa akin. Walang sumisita, walang nagbabanta, etc. So that's Kaya nga, okay, yeah, that's valid. No, But Yeah, do you think that climate will continue? Yes, na malusog, buhay na buhay yung freedom of the press. Pero kung halimbawa, merong yung mga media natin, wala nang ginawa day in and day out, kung maghanap ng butas, kamalian ng isang taong gobyerno, doon sila nakafocus, puro negative side na lang, wala nang good story, puro bad story. Di ba nakaka-stress yan? Di ba? Sometimes we need a break. We need good news. Hindi yung puro bad news na lang. Well, Senator Rafi, I understand where you're coming from. Actually, I do understand where you're coming from. I think lang the point is, number one, you're Rafi Tulfo. You're not every journal. You're not every man with a byline lang. You're Rafi Tulfo, and that makes a big difference. Di ba? Iba yung ikaw eh. Alam mo naman yun eh. So malaking bagay na ikaw yan. And number two, I suppose then, yes, siguro there are media organizations that are very critical or highly critical, but that's also part of the job eh. So long as you tell the truth and that's it. As long as dapat maging patas, sinasabi yung negative side at positive side. Hindi puro negative na. Kasi kung puro negative, hindi puro bad news. Kung minsan nakaka-stress na, nakaka-depress na para sa lahat. Puro bad news na narinig. Dapat meron din konting good news. Yun yung fair media. Yung binabalanse, pareho ang ipinapakita. Hindi yung puro na lang dito sa kaliwa. Wala rin sa kanan. Wala rin sa center. Okay. May pabol pa? Ina. Okay, maraming salamat. Thank you for joining us.